Kumusta ka? Nandito na naman tayo para sa isa na namang masusing paghimay. Ito yung una nating yugto para sa seryang Global Convenience, The Seven and I Holding Story. Tama. At dito, sa simula, isang kakaibang kwento ang bubuklatin natin. Yung tipong, paanong nangyari na yung dating kumukuha lang ng lisensya ng 7-Eleven sa Japan, sila pa yung naging may-ari ng orihinal na kumpanya sa Amerika? Oo nga parang baliktad, no? So, ang misyon natin dito, paano ba talaga nangyari tong pagpapalit ng kamay na to? Tsaka, paano ngayon pinapatakbo ng parent company, yung 7&I Holdings, yung ang lawak-lawak nilang negosyo? Kasi hindi lang naman convenience store yan, diba? Exactly. Ang goal natin, bigyan ka ng, alam mo yun, malinaw na picture. Hindi lang yung history ng 7-Eleven ownership, kundi pati na rin yung current structure. Paano nila hinahandle yung iba't ibang kumpanya under 7&I ngayon? Simulan natin dun sa Amerika, sa pinagmulan. Sige, game. So, yung original, Southland Corporation. Texas, 1927. Nagsimula raw sila ang EPS based sa mga nabasa ko sa pinadala mong material bilang Southland Ice Company. As in, yelo talaga yung benta. Oo, kasi yun yung ref noon eh. Yelo, pero mabilis sila nag-expand. Hindi lang yelo. Nagdagdag agad sila ng gatas, tinapay, itlog. Tapos, pati gasolina. So makikita mo yung idea ng convenience, andun na. Kaya lang, hindi pala laging pataas, no? Dumaan din sila sa hirap. Great Depression, grabe! Nag-file pa raw sila ng bankruptcy noong 1931. Oo, matinding pagsubok yun, pero naka-recover naman sila. May reorganization na nangyari, pinangunahan ni Joseph Thompson, pero yun nga, hindi natapos doon yung mga challenges. Meron silang mga naging desisyon na medyo risky. Yung pagpasok nila sa Citco? Sa langis? Parang hindi naging maganda agad yung resulta. Nalugi pa nga raw ng $50 million sa first year. Oo, nalugi agad. Nakabawi naman daw the next year, pero eventually binenta pa rin nila yung kalahati sa Petróleos de Venezuela noong 1986. May kasama pang 20-year supply contract yon. Okay. Pero yung pinakamalaking sugal yata, yung sumunod dito, yung leveraged buyout or LBO noong 1987, paano ba to i-explain ng simple? Parang umutang sila ng sobrang laki para bilhin yung sarili nilang kumpanya. Tama. Ginawa yon ng pamilyang Thompson para hindi maagaw yung kumpanya. Kasi may gustong mag-hostile takeover noon si Samuel Belzberg. So para maprotektahan, umutang sila. Okay, para mapanatili yung kontrol. Pero ang problema... Ang problema, yung utang, umabot daw sa $4.9 billion. Grabe yung laki nun. For that time, imaginein mo yung pressure sa finances ng kumpanya. Sobrang laki. $4.9 billion? Anong ginawa nila para mabayaran yon? Ayon, napilitan silang magbenta ng mga ari-arian. Kasama na yung natitirang parte nila sa Citco, binenta nila noong 1990 para lang makabawas sa utang. Pero hindi pa rin kinaya. Hindi pa rin. Kasi yung bigat ng utang from the LBO, tapos sumabay pa yung pagbagsak ng stock market noong 1987, pati yung junk bond market noong 1989. Yun na, pabalik na naman sila sa bingit ng bankruptcy. Dito na ngayon papasok yung pagbabago. Dito nabuksan yung pinto. Okay, so habang yung Southland sa US ay hirap na hirap, ano naman ang nangyayari sa Japan? Kasi may 7-Eleven din doon, di ba? Dito na papasok si Ito Yokado. Sila yung kumuha ng lisensya para mag-operate ng 7-Eleven sa Japan simula 1973 pa. At hindi lang sila basta nag-ooperate, naging sobrang successful sila. As in, phenomenal yung success. Teka, anong ginawa nilang iba? Kasi yung original sa US, lugmok na eh. Bakit sila ang lakas? Ito yung interesting part. Hindi nila basta kinopya yung US model. Parang ni-reinvent nila yung convenience store concept para sa Japanese market. Ang pinaka-key doon, yung tindi ng focus nila sa mataas na kalidad ng pagkain. Hindi lang basta chichirya, pang-araw-araw na pagkain talaga. Wow! Fresh food sa 7-Eleven. Dito kasi parang iba yung naiisip natin pag 7-Eleven food, di ba? Exactly. Tsaka meron silang ipinasok na konsepto, yung Tanpin Kanri.
Ito yung sobrang detalyadong pagmamanage ng bawat isang produkto sa bawat tindahan. Sinusubaybayan nila ng sales, inventory, kada item. Parang item level management? Oo, ganun nga. So, sobrang efficient sila. Less yung nasasayang, tapos mas natutumbok nila yung gusto ng customer per location. Idagdag mo pa yung napakahusay nilang supply chain. Yun yung naging edge nila talaga, na hanggang ngayon malaking bagay pa rin. Grabe pala yung difference. Kaya habang yung Southland baon sa utang, yung Ito Yokado sa Japan palago ng palago, ibang diskarte talaga. At dahil nga dito sa magkasalungat na sitwasyon, financial trouble sa US, booming success sa Japan, nabuo yung oportunidad. Ito na yung sinasabi nating baliktad na mundo. Yung licensee, sila na yung may kakayahang bumili sa licensor. Parang di kalipaliwala. Ganun na nga, noong 1991, nung bagsak na ulit ang Southland dahil sa LBO debt, pumasok yung Ito Yokado Holding Company. Ito yung pinagsamang lakas ng Ito Yokado tsaka ng 7-Eleven Japan. Bumili sila ng 70% ng Southland. 70%? Magkano daw? $430 million. $430 million lang para sa 70% ng global brand na 7-Eleven. Kahit may problema sila, parang ang mura nun. Tapos kinuha pa nila yung management control sa North America. Oo, yun na yun. Yung dating licensee, sila na ang naging parent company nung buong 7-Eleven worldwide. History yun. At pinapakita ni Tio kung gaano kalaki ang epekto ng magaling na management at pag-adapt sa market. Pwedeng maglipat ng power, di ba? Across countries pa. Talagang-talaga. Anong mga unang ginawa nila nung nakuha na nila yung kontrol? Ayon, focus agad sa core business. Tinigil na ng Southland yung ibang ventures nila like distribution, food processing noong 1992. Tutok sa 7-Eleven stores. Tapos para maayos yung distribution sa US, nakipag-partner sila sa McLane. At yung pangalan na 7&I Holdings, kailan yun nabuo? Yung 7&I Holdings Co. Limited as the ultimate parent company, formal yang na-establish noong 2005. Ito na yung umbrella company para sa lahat 7-Eleven worldwide, Ito Yokado at iba pa nilang businesses. Okay, so mula sa pagbebenta ng yelo sa Texas, napunta sa isang Japanese retail giant. Grabe yung biyahe. Ngayon naman, ano na ang 7&I Holdings? Paano nila pinapatakbo itong super laki at diverse na korporasyon? Well, ang description nila sa sarili nila ngayon is world-class retail group na nakafocus sa pagkain. Gusto nilang manguna sa retail innovation gamit yung global growth lalo na ng 7-Eleven tsaka technology. Tapos ang pundasyon daw, tiwala at sinseridad. Medyo corporate speak pero yun yung vision nila. Pero ang dami nga nilang hawak, no? May 7-Eleven, CVS, tapos may Ito Yokado, superstores, may mga specialty store pa like Loft, Akashan Honpo, tapos may bangko pa. 7 Bank. Hindi ba ang hirap niyan i-manage lahat under one roof? Iba-iba yung takbo niyan eh. Actually, yan mismo yung challenge nila ngayon. At yan ang reason kung bakit sila nagre-restructure. Inaamin nila na yung iba't ibang parts ng business nila may kanya-kanyang growth story, kumbaga. Iba yung bilis at potential ng paglago ng convenience stores kumpara sa superstores or specialty stores. So, nahihirapan silang mag-allocate ng resources. O baka yung focus ng management hati. Parang both. Mahirap daw magbigay ng tamang investment at atensyon sa bawat isa kung magkakaiba sila ng needs and direction under one structure. Kaya, gumawa sila ng hakbang. Ano yun? Ano yung ginawa nila? Last year lang to, October 11, 2024, nagtayo sila ng bagong kumpanya, ang York Holdings Co. Limited. Isa siyang intermediate holding company. Ang trabaho lang nito, i-manage yung mga negosyong hindi convenience store. So yung superstore, specialty stores at iba pa. Tinawag nilang SST Business Group. So parang iniwalay nila yung management ng 7-Eleven sa management ng Ito Yokado, Loft, etc. na napunta sa ilalim ng York Holdings. Ganun na nga in essence, si York Holdings na ang gagawa ng strategy, mag-oversee at susuporta sa SST Group
Ang idea is para ma-manage sila based sa sarili nilang context at mabigyan ng mas malaking autonomy or kalayaan para mag-pursue ng growth opportunities. Interesting. Ano naman daw yung long-term plan para dito sa SST Group under York? Forever ba silang part ng 7&I or hihiwalay? Dito may development kasi ang unang plano na nabanggit, IPO or Initial Public Offering daw yung SST Group eventually. Yung IPO, yun yung magbebenta sila ng shares sa public via stock market para maging separate company na din. Ah, okay. IPO. Pero parang may bago. Nagbago yata yung plano. Oo, mukhang ganun nga. Kasi nitong March 2025 lang, may announcement na pumasok sila sa isang kasunduan para ilipat yung buong SST Business Group sa isang parang special purpose company na connected naman sa Bain Capital. Ililipat yung SST Group sa pangangalaga nitong entity na related sa Bain Capital. Private equity firms, yun yung bumibili ng companies, inaayos, tapos binebenta ulit. Ibig sabihin, malaki yung chance na totally ihiwalay o ibebenta na nila yung mga superstores like Ito Yokado, yung mga Loft, Akachang Hompo. Mukhang yun yung direksyon. Para yung 7&I Holdings makapag-focus na talaga ng husto sa kanilang pinaka-profitable at strategic na business. Yung convenience stores, primarily yung SEJ 7-Eleven Japan, tsaka yung SEI 7-Eleven Inc. na humahawak sa North America at iba pang international operations. Grabe yung full circle, no? Mula sa pagbagsak ng original, pag-angat ng licensee, tapos ngayon, pag-aayos ulit para mas tumutok pa. Ano kaya yung mas malaking aral dito? Siguro, pinapakita nito kung gaano ka-dynamic yung business world. Yung power, pwedeng lumipat talaga between countries, depende sa market conditions, sa galing ng management, sa business philosophy. Tulad nung nakita natin, yung focus ng Japanese management sa quality, sa efficiency, sa Tanping country, yun yung nagpanalo sa kanila laban sa American management na baka ibang bagay yung focus or nabigatan lang talaga sa utang. Exactly! Management philosophy plus execution. Yun yung nagdala sa Ito Yokado para hindi lang makasurvive, kundi para sila pa yung sumagip at magmay-ari ng brand. At ngayon, tuloy pa rin yung pag-adapt nila through restructuring. Talagang fascinating case study. So, para i-recap natin para sa iyo na nakikinig. Una, yung original 7-Eleven sa US, Southland Corp, nalugi dahil sa LBO. Pangalawa, yung successful Japanese licensee, Ito Yokado. Under 7&I na ngayon, sila yung bumili ng control noong 1991 at naging parent company. At pangatlo, ngayon, nagre-restructure ang 7&I. Gumawa sila ng York Holdings para sa non-CVS businesses, SST Group, at ang latest plan, mukhang ililipat tong SST Group sa isang entity related sa Bain Capital para makapag-focus sila sa 7-Eleven. Isang buong cycle ng pagbabago. Ngayon, balik sa iyo ang tanong. Mula sa lahat nito, kung isang sentence lang, ano sa tingin mo yung pinakasimpleng dahilan bakit napunta sa Japanese company ang 7-Eleven galing sa American company? May kinalaman kaya sa pera at diskarte? At habang pinag-iisipan mo yan, ready ka na rin dapat para sa next. Kasi sa susunod, mas huhukayin natin yung specific challenges at strategies ng 7-Eleven sa US market mismo. Titingnan natin yung mga kalaban nila doon, tsaka yung sinasabing quality gap daw between US and Japan stores. Totoo ba yun? At eto pa, final thought para sa iyo. Based dun sa napag-usapan nating Japanese management philosophy, yung focus sa fresh food, efficiency, Tanping country, ano kayang aspeto nun yung pinakamahirap o pinakamadaling i-apply dito sa US market at culture? Sa experience mo, may napapansin ka na bang bakas ng Japanese influence sa mga 7-Eleven dito? Pag-isipan mo hanggang sa susunod. Maganda ang pagbabalik sa ating pagtatalakay. Nung huli, pinag-usapan natin yung paglipat ng may-ari ng 7-Eleven, di ba? Oo, yung shift from US to Japanese ownership. Tama. Ngayon naman, lipat tayo sa kasalukuyan, sa Yeah. merkado ng Amerika.
Grabe, parang battlefield talaga dun. Totoo yan. Intense ang competition tapos ang daming challenges sa operations mismo ng 7-Eleven doon. Exactly. Kaya ang mission natin ngayon, mga kaibigan, ay himayin ito. Ano ba yung mga estratehiya ng 7-Eleven Inc. sa US? Paano sila lumalaban? Lalo na sa, sino nga ba yung main rival nila? Couche-Tard. Oo, yung may-ari ng Circle K, Alimentasyong Couche-Tard. Yun. Tapos, eto pa, yung isang malaking tanong, bakit daw parang ang layo ng quality ng 7-Eleven sa US kumpara sa Japan? Yung sikat na sikat. Yan. Madalas na comparison yan. Oo. So, handa ka na bang silipin natin yung mga taktika nila sa American battlefield na to? Game, let's dive in. Okay. Simulan natin sa mismong game plan nila. Yung 4 na parang haligi ng strategy nila sa US. Ito based sa mga presentations and Q&A sessions nila. Unang-una raw, yung pagpapalakas nung, tawag doon? Proprietary products. Tama, proprietary products. Bale, ito yung mga produkto na sila lang meron. Dati, iniisip natin Slurpee, Big Gulp, mga ganun. Oo, mga classic. Pero ngayon, ang laki ng focus nila sa fresh food, sariwang pagkain. Okay. So, hindi lang yung mga inumin. Hindi lang. Gusto nila mas maraming signature items. Lalo na sa pagkain. Yung tipong sa 7-Eleven mo lang talaga mahahanap. Parang yan yung isang major weapon nila. Para bumalik-balik ka. Customer loyalty. Makes sense. Para tumaas yung quality, may katulong ba sila? Nabasa ko may mga Japanese suppliers daw. Meron. Nabanggit nga yung KK Musashino tsaka Fuji Foods. Tinutulungan sila sa product development tsaka sa pag-improve ng quality ng fresh food. Parang global effort ito kasi ginagawa rin nila sa ibang bansa. Para maabot yung standard ng Japan. Parang ganun yung direction. Tsaka may plano pa nga silang mag-release ng mahigit 200 na bagong private brand items sa 8 bagong categories daw. Malaking push talaga sa pagkain. Wow! Okay, so yun yung una. Ano yung pangalawa? Pangalawang haligi, yung pag-accelerate ng digital platforms nila. Ito yung online. Delivery. Oo. Lalo na yung 7NOW delivery service nila. Nakikita kasi nila na nagbabago na yung gawin ng mga tao, di ba? Oo naman. Ang daming nagpapadeliver ngayon. Exactly. Para sa convenience or para maghanap ng deals. Lalo na sa US, ramdam pa rin yung inflation post-COVID, pati yung epekto ng mga tariffs. Okay. Tapos nabanggit mo dati yung SIP stores, 7-Eleven Integrated Platform. May kinalaman ba to doon? Oo. Malaki. Yung SIP stores, parang sila yung mga upgraded na tindahan. Mas moderno, mas techy, mas maganda yung offer. Mas high-tech. Medyo. Ang idea is, mas smooth yung experience mo, bumili ka man sa store o umorder ka online sa 7NOW. Mas madali kasing i-manage yung online orders pag ganun yung store setup. Laban na rin kasi online eh. Gets. Okay, so proprietary products, tapos digital. Ano yung pangatlo? Pangatlo, cost management. Pamamahala sa gastos. So hindi lang ofensa, kailangan din ng depensa. Kailangan talaga. Disiplina daw sa paggastos. Tinitingan nila yung buong structure, supply chain, operations, lahat para makatipid. May target ba sila? Meron. 40 billion daw na annual savings sa HQ pagdating ng FY 2030. Malaki yon. Grabe, para saan yung savings? Well, hindi lang siya basta pagtitipid. Parang kailangan nila yon para mapunduhan yung mga investments nila sa bagong stores, sa digital, sa product improvement. Kasi nga, mahigpit ang laban sa presyo doon. Okay, makes sense. At yung pang-apat, ito yung malaki rin, di ba? Yung Speedway acquisition. Oo, yung integration ng Speedway acquisition. Grabe kalaki yung binili nilang yun eh. Convenience stores na may mga gas station. So ano yung focus dito? Yung ma-maximize yung opportunities lalo na sa fuel vertical integration. Teka, ano yung fuel vertical integration? Parang ang lalim pakinggan. Bale, gusto nilang mas kontrolado nila yung buong kadena ng gasolina.
mula pagbili hanggang pagbenta sa'yo. Kasi ang malaking bagay talaga yung gas sa C-store model sa US. Okay. So, importante yung gas station part. Sobra. At saka, nakakabilib din daw kasi ang bilis nilang nakapagbawas ng utang after nung malaking acquisition na yon. Suggest financial discipline kahit ang laki ng ginastos nila. Wow. Okay, so 4 na sandata. Unique products, lalo na pagkain, digital convenience via 7NOW at SIP stores, matinding cost control, at mag-maximize nung speedway, lalo sa fuel. Mukhang armado sila. Comprehensive yung approach. Pero syempre, May kalaban. Sino nga ulit? yung alimentation Couche-Tard. Sila yung may-ari ng Circle K. Circle K. Okay. Paano sila naglalaban based sa mga numero? Sa market share, kung C-stores lang ang pag-uusapan, hindi kasama yung mga gas station lang na may maliit na store. 7-Eleven pa rin ang pinakamalaki noong 2021. Mga 20% plus. Malaki yun Yung Couche-Tard. Nasa 3.3% lang daw. Pero ito yung importante. Highly fragmented daw yung industry. Anong ibig sabihin nun? Highly fragmented. Ibig sabihin, hindi lang sila dalawa yung player. Sandamakmak na maliliit independent stores, regional chains, mga mom and pop. Kaya kahit malaki sila, hindi nila basta-basta madodominate lahat. Gets. Parang maraming maliliit na isda sa dagat. Parang ganun. Mahirap maging hari. Sa benta naman, may nabanggit ka dati na $1,000 daw ang mas mataas ang daily sales ng 7-Eleven? Oo, sa merchandise sales. May binanggit silang ganun sa Q&A. Pero kailangan nating mag-ingat dun sa figure na yon. Baka may specific context. Ang mas malinaw na pagkakaiba nila, Ano yon? sa fuel business, doon lamang ang Couche-Tard. Kasi halos 88% ng stores nila sa North America may gasolinahan. Samantalang 7-Eleven US? Nasa 60% lang. Kaya nga may nagsabi na kung lahat ng 7-Eleven may gas station, baka $2 billion ang madagdag sa kita nila. Kaya napaka-strategic ng Speedway acquisition para makahabol sa fuel. Nila. Sa paglaki naman, iba rin sila lang diskarte. Medyo. Kasi yung Couche-Tard, kilala talaga sa acquisitions. Bili dito, bili doon. Binili nila yung The Pantry, yung CST brands. Yun yung major growth strategy nila. 7-Eleven naman? May Speedway nga, pero may malaki rin silang focus sa organic growth. Yung pagpapaganda ng existing stores nila, pag-develop ng products, hindi lang puro bili. Okay. Tapos, eto na, yung medyo juicy part. May balita dati na umatras daw yung Couche-Tard sa balak na bilhin yung mismong parent company ng 7-Eleven, yung 7NI. Oo, $47 billion bid daw yun. July 2025 daw yung target, pero umatras sila. Wow! Kung natuloy yun, grabe! Isang dambuhalang C-store company. Oo nga pero hindi natuloy. So, anong ibig sabihin? Tuloy ang laban. Head-to-head pa rin sila sa US market, baka mas tumindi pa nga. Mas naging competitive. Malamang pareho silang gustong lumakas Okay. So habang may laban sila sa Couche-Tard, may isa pang battle ang 7-Eleven. Ito yung laban sa perception, yung quality gap issue versus Japan. Ito yung laging lumalabas, di ba? Bakit daw ang layo? Oo, yan talaga. If we connect this sa bigger picture, maraming factors yan. Unang-una, yung business model mismo. Paano nagkakaiba? Sa US, karamihan ng 7-Eleven nakakabit sa gas station. Car-centric model. Ang purpose mo, madalas magpagas. Tapos, bili na lang on the side. Tapos, franchise-heavy pa sila. Halos lahat franchisees na Kumpara sa Japan na ibang-iba. Sa Japan, kilala sa service, sa quality ng pagkain, yung mga onigiri, bento nila, grabe. Tsaka sa efficiency ng supply chain. Yung Tanpin Kanri nila. ano yun ulit? Tanpin Kanri? Item by item management, para laging bago yung nasa shelf. Ang C-store doon parang all-in-one na. Mini grocery, bangko, bilihan ng ticket, kainan. Convenient puntahan, lalo na kung walkable yung city. So yung goal ng US, maging parang Japan. Yun daw yung pangarap, pero sabi nga nila, malayo pa. Nabanggit mo yung franchise heavy. Paano yun nakakaapekto sa quality? Ito yung isang malaking challenge. Kasi
Nakadepende sa franchisee yung itsura at ayos ng tindahan. Kung kulang sa investment yung may-ari o kung hindi mahigpit yung 7-Eleven mismo sa pag-enforce ng standards. Weak franchise enforcement. Yun nga, pwedeng mapabayaan yung tindahan. Kaya siguro may mga naririnig ka o nababasa online na iba-iba yung experience. May malinis pero marami rin daw yung hindi okay. May data ba dyan? May lumang analysis na nagsabi, nung 24 pa to, na mas mababa daw yung customer traffic at average sales ng 7-Eleven US kumpara sa Couche-Tard noon. Posibleng related sa store upkeep. Parang kondo lang yan, di ba? Pag di mahigpit yung admin, Kanya-kanya na. Gets, bukod sa franchise, ano pa? Operations issues. meron pa yung labor challenges. Yung staffing. Oo. Understaffing daw, kakulangan sa tao. Pag kulang ang staff, mahirap i-maintain yung store, lalo na kung 24/7. Tapos, related dyan yung mababang sahod at mataas na employee turnover. Gaano kataas? May lumang data 2007 na nagsasabi 100% daw sa US stores noon. Grabe, 100% turnover. Parang lahat nagre-resign within a year. Parang ganun yung implication. Pag laging bago yung staff, kulang sa training, kulang sa motivation, apektado talaga yung serbisyo at maintenance. Isa yan sa mga pwedeng weak flank nila. Labor issues, franchise enforcement. Malaki pala yung perception naman sa brand at pagkain mismo sa US. May challenge din daw dyan. May internal source pa nga na nagsabing mas mababa daw tingin ng mga mas batang customers sa 7-Eleven US. Bakit kaya? May mga nagsasabi online na yung ibang stores parang ghetto daw or uninviting. Meron pang nag-compare na yung mga kakompetensya daw tulad ng Wawa or Sheetz. Yung mga regional chains? Oo, mas malinis daw kahit sa parehong lugar. So kahit may effort sila sa fresh food ngayon, kailangan nilang labanan yung existing na negative perception. Tapos syempre, yung cultural factors, yung car culture na sinabi mo. Oo, ang laki ng epekto niyan. Dahil car-centric sa US, ang purpose ng C-store stop madalas biyahe-related. Panggas, quick stop, hindi tulad sa Japan or even other places na mas walkable. Doon, parang kapitbahay store talaga. May point. Yung location din, importante. Sobra. Sabi sa isang report, para maging truly convenient, dapat malapit sa residential areas, hindi lang sa highway. At yung expectation sa pagkain, nagbabago na rin. Oo, lumalaki daw yung demand sa US para sa C-stores na may offer na fresh, healthy, masarap na pagkain. Hindi lang yung dating hotdog at chips. Gusto ng better option. Exactly. Pero itong demand na to, hindi pa fully ni-meet ng perception at reality sa maraming 7-Eleven US stores. Kahit yun na yung gusto nilang puntahan with their strategy. May gap pa. Interesting. Dito talaga papasok yung sociology at urban planning, no? Oo, hindi lang simpleng business problem. Pinapakita kung paano nakatali yung success ng business model sa kultura, car versus walkable, sa labor practices, sahod, turnover, franchise issues, pati sa physical environment. Hindi mo basta makokopya yung Japan model sa US. Hindi talaga. Magkaiba yung context. Kailangan ng maraming adjustments. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo, kaibigan naming tagapakinig? Bilang buod nitong pagsisidsid natin sa American battlefield, nakita natin yung 4 na strategy nila. Proprietary products, fresh food, digital, 7-Now-Sip, cost management, at speedway integration. Sinilib din natin yung competition nila sa Couche-Tard, Circle K. May kanya-kanyang lakas, merchandise versus fuel. At higit sa lahat, hinimay natin yung mga rason sa quality gap versus Japan. Yung business model, car culture, franchise issues, labor problems, lahat yan nag-aambag sa experience mo. Complex talaga yung sitwasyon sa US market nila. Oo nga eh. So, ngayong medyo malinaw na yung mga hamon at plano sa US, sa susunod, lalabas tayo dyan, titingnan natin yung big picture. Yung parent company, 7&I Holdings. Paano sila tumutugon globally? Sa finances, acquisitions, technology.
Oo, yun ang tututukan natin. Pero bago tayo maghiwalay, isang mabilis na tanong lang para sa inyo. Dun sa apat na US strategy na pinag-usapan natin, proprietary products, digital, cost management, speedway, alin dun yung dalawa na sa tingin nyo pinaka-critical para sa kanila ngayon? Ano yung pinaka-tumama sa inyo? Good question yan. Pag-isipan nyo. At para sa susunod, abangan niyo yung pagtatalakay sa financial targets ng 7&I, yung detalye pa sa plano sa Speedway, at anong mga tech ang pinupustahan nila, kasama na yung plano daw na IPO ng 7-Eleven Inc. sa US. Oo, by 2H, FY 2026 daw, malaking balita yung pag natuloy. Marami pang exciting na developments hanggang sa muli nating pagsusuri dito lamang. Okay, maligayang pagbabalik sa ating paghimay. So, nung huli, sinilip natin yung mga hamon, yung laban mismo sa US market para sa 7-Eleven, no? Oo, yung nasa ground level, kumbaga. Tama. Ngayon, parang akyat tayo. Punta tayo sa corporate headquarters ng 7&I Holdings. Titingnan natin yung view from the top. Paano ba nila sinasagot yung mga hamon na yon gamit yung, alam mo niya, malawakang strategy. Eksakto. Helicopter view na ngayon. Ang focus natin yung mga plano talaga ng parent company. Pag-usapan natin yung mga target nila sa pera, syempre. Financials? Importante yan. Oo. Tapos, paano nila inaalagaan yung shareholders? At ito yung critical, yung role ng technology, lalo na paano nila ipapasok yung dambuhalang binili nila, yung Speedway. Paano magko-connect lahat yon? Sige, mukhang klaro yung pupuntahan natin. Tatlong major points, no? Una, pera muna. Yung mga financial goals, may record income, tapos may share buyback. Pangalawa, yung Speedway. Bakit ba sobrang importante nung pagbili na yun? Ano yung strategic value? At pangatlo, yung pandikit niya, teknolohiya. Paano nito pag-iisahin lahat? Okay, simulan natin. Let's go. Pera muna. Fiscal year 2024. Ano ba ang target ng 7&I? Gaano kataas ang pangarap? Nako, mataas talaga ang puntirya nila. Wala nang iba, gusto nila yung pinakamataas na operating income. Wow. At saka net income sa buong kasaysayan ng kumpanya. Yan ang target for FY 2024. Grabe, record talaga. Oo, hindi biro yon, lalo na 'di ba galing sila sa malaking gastos para sa Speedway. So kailangan talaga nilang ipakita na kaya namin tong palaguin. Makes sense, kailangan bawiin. Pero okay, kita yon. Yung mga may-ari, yung mga shareholders, meron bang magandang balita para sa kanila? Meron. At hindi lang basta maganda, malaki. Nag-announce sila ng share buyback program. Ang halaga, JPY 100 billion. 100 billion yen. Ang laki niyan. Sobra. Parang sinasabi nila, okay, shareholders, ito para sa inyo. Kasi pinapataas nito yung value ng bawat share na natitira, di ba? Pero teka, hindi lang yan. Oh, may kasunod pa. Meron pa. Mas pang matagalan. Nangako sila na isosolid nila yung kabuang 2 trillion pesos. Trillion, ha? Trillion, hindi billion. Trillion. Back to shareholders hanggang FY 2030. Saan galing yung ganun kalaking pera? Grabe. Galing daw yan sa dalawang malaking galaw. Una, yung plano nilang IPO. Yung 7-Eleven sa North America? Oo, yun nga. Yung 7-Eleven Inc., plano nilang i-public. Saka pangalawa, yung pagtanggal nila sa portfolio ng superstore business nila, yung SST. So yung capital daw from those moves, ibabalik nila mostly through share buybacks din. Plus, may progressive dividend policy pa. Progressive dividend, meaning pataas ng pataas yung dividends. Yun ang implication, kung kakayanin ng kita. Basta ang focus talaga is shareholder return. Okay, linawin natin yung IPO. So, plano talaga nilang ihiwalay at ilista sa stock market yung 7-Eleven US? Kailan daw yan? At ano yung rason nila? Bakit? Plano talaga. Ang target date second half ng FY 2026. Marami daw dahilan. Una, para daw ma-unlock yung tunay na value ng 7-Eleven Inc. or SEI.
Baka daw kasi hindi pa nasasalamin lahat sa presyo ng 7&I ngayon. Okay. Para makita yung standalone value. Parang ganon. Pangalawa, para bigyan ng sariling financial flexibility yung SEI. Para mas malaya silang mag-decide kung saan nilalagay yung pera nila for capital allocation, saka for M&A. Hindi na masyadong dependent sa Tokyo. Makes sense. Autonomy. Oo. At pangatlo, para daw gumanda yung governance, yung pamamahala sa SEI mismo. Parang binibigyan ng laya para mas lumaki pa. Interesting strategy. Okay, so looking ahead, FY 2025 naman, ano expect nila? Mataas pa rin ba ang confidence kahit medyo may alinlangan sa consumer spending sa US? Optimistic pa rin sila. Ang projection pa rin nila is malaking pagtaas sa consolidated net income for FY 2025. Sabi nila, resulta daw ito ng mga structural reforms na ginagawa nila sa buong grupo. Yung mga pagbabago sa loob. Oo, so kahit may worries sa North America, tuloy lang daw ang implementation ng strategies para maabot yung target growth. Parang sinasabi nila may plano kami, susundin namin to. Malinaw yung sa financials. Ngayon, lipat tayo dun sa ikalawang point natin. Yung acquisition na talagang naging malaking usapan, Speedway. Sabi mo, higante. Gaano ba ito kaimportante sa buong plano ng 7&I? Hindi ba sobrang risk yun? Sobrang importante. At oo, may risk, pero para sa kanila parang calculated risk. Kasi isipin mo, halos dumoble yung laki ng 7-Eleven Inc. sa US dahil sa Speedway. Halos dumoble. Grabe. Oo, biglang laki ng footprint nila. Kaya ngayon, ito na yung sentro, yung core ng strategy nila para lumago sa US. Hindi lang ito pagdagdag ng stores, paraan ito para mas ma-dominate yung market, lalo na sa mga may gasolinahan, dyan malakas ang Speedway. Okay. Kung ganun kalaki, edi yung integration yun yung malaking trabaho, hindi pwedeng basta binili mo lang. Kailangang isama mo sa sistema. Dito siguro yung synergies na sinasabi. Eksakto. Diyan nakasalalay lahat. Yung synergies, yung dagdag halaga, pag pinagsama mo, mangyayari lang yan kung smooth yung integration, pagsama-sama ng operations, systems, kultura, lahat. Mukhang complex. At ito yung pinakamalaking acquisition nila ever. Kaya yung mabilis nilang pag-deliver, yung pagbawas ng utang pambili pagkatapos, patunay yon na matibay yung balance sheet nila. Kaya nilang i-handle yung ganito kalaki. Interesting. At bago pa itong Speedway deal, totoo ba yung kwento na 7&I mismo muntik nang mabili? Para lang sa context, no? Oo. May nag-try. Yung Canadian company, Alimentation Couche-Tard, Sila yung may Circle K. ng iHoldings, 2020 yun. Pero after almost a year ata ng usapan, umatras din sila. Bakit kaya? Maraming pwedeng dahilan. Presyo, siguro, yung complexity, baka may regulatory issues. Pero pinapakita nun na ang 7&I malaking player talaga, hindi basta-basta. Okay. So, napatibay nila ang US via Speedway. Balik tayo sa integration. Libo-libong tindahan, iba-ibang sistema, paano mo pag-iisay niyan? Dito na papasok yung tech. Tama? Yung pangatlo nating punto? Dito na nga, technology ang susi. Sabi nga sa materials nila, dalawa yung major systems na kailangang i-roll out para ma-unlock yung synergies ng Speedway. Una, yung bagong version ng RIS nila, Retail Information System, RIS 2.0. RIS 2.0. Tapos, pangalawa, yung Dispenser System or DEX. Okay. RIS 2.0 at DEX. Ano ang function ng mga ito? Bakit sila yung susi? Yung RIS 2.0, yan yung parang utak ng tindahan for inventory and sales data. Ang goal, magkaroon ng iisang standard na RIS sa lahat ng stores kasama na yung galing sa Speedway. Standardized na lahat. Oo,
Pag-iisa na ang sistema, mas madaling mag-analyze ng data. At dito papasok yung gusto nilang item-by-item inventory management. Anong ibig sabihin nun? Per item talaga? Oo, bawat produkto sinusubaybayan para tama yung stock level at swak sa gusto ng local customers dun sa area na yon. Yung DEX naman, mahalaga yan sa mga may gasolinahan tulad ng maraming speedway. Yan yung nagmamanage ng fuel pumps, payment sa gas, inventory ng fuel. Kailangan din ma-integrate yan. Para seamless lahat, pati sa gas station side. Tama. Ang dulo niyan, isang unified IT platform para sa buong US network nila. Parang central nervous system nga. Pero parang hindi lang dyan nagtatapos yung tech plans nila. May nabasa ako na parang inaamin nilang may kailangan pa silang i-improve. Meron pa. At maganda nga na honest sila doon. Inaamin nila na oo, ang laki ng network nila. Sabi nila mahigit 30 million customers per day. Sa Japan at North America pa lang, grabe yun. 30 million daily? Oo. Pero may kahinaan pa daw sila sa paggamit ng mga mas bago like AI, automation, saka yung deep data analytics. Alam nilang may potential pa doon. Okay, so ano ang plano? Hindi pwedeng amin lang. Ang gagawin nila, magtatayo sila ng Technology Center of Excellence, parang Global Command Center for Tech. Ang trabaho nito, gumawa ng global tech strategy, magpartner sa mga experts sa labas. Hindi kailangan sila lahat ang gumawa. Tama. At gamitin yung tech para mapaganda yung customer experience sa online man o sa mismong tindahan. Ang tingin pa nila dito, significant opportunity. Kasi yung mga kalaban daw parang hindi pa rin ganun ka-advance dito. May chance pa silang manguna. Teka, yung item-by-item management gamit ang data, parang may connect yan sa dati nilang retailer initiative, di ba? Yung nagbibigay power sa store managers. Tuloy pa ba yun? Magandang tanong. May kaugnayan nga. Yung retailer initiative noon, focus talaga sa store by store, gamit yung data ng lumang RIS para mag-adjust yung manager. Empowering yun. Oh, parang mas may alam yung local manager. Pero may tension din yan. Kasi kailangan din ng centralization para sa efficiency sa purchasing, supply chain standards. So mukhang ang hinahanap nila ngayon is yung balanse. Paano mabibigyan ng power yung local store gamit ang tech like RIS 2.0 pero efficient pa rin as a whole organization? Yung classic na global standard versus local needs. Mahirap na balanse yan. Oo, dyan papasok yung galing ng management. Kitang-kita nga dito yung sinasabi mong connection ng disciplines, pera at tech. Magkaakibat talaga. Talaga, hindi mo mapaghihiwalay. Yung financial tools, buybacks, IPO plans, para palakasin yung kumpanya at bigyan ng kakayahan. Yung IT infrastructure naman, RIS 2.0, DEX, yung tech center yun yung mga tools para mangyari yung strategy sa actual operations. Para yung investment sa Speedway magbunga talaga. Eksakto. At laging sinasabi nila yung disciplined capital allocation. Pinag-iisipan bawat gastos. Ang dami nating na-cover. Okay, recap tayo para sa'yo na sumusubaybay. Tiningnan natin yung matataas na financial targets ng 7&I, record income, yung dambuhalang share buyback, pati yung planong IPO sa US. Tama. Sinilip din natin yung strategic importance ng Speedway acquisition. Bakit nila ginawa yun at ano yung challenge sa integration? At, syempre, yung technology bilang pandikit at enabler. Yung RIS 2.0 at DEX, hindi lang sila basta sistema. Sila yung susi para makuha yung full value ng merger at para sa future growth. Sila yung pundasyon para dyan. Okay, at para lang ma-check natin, bilang paalala na rin sa kahalagahan nitong tech side. Ano nga ulit yung pangalan ng dalawang IT system na critical para sa integration ng Speedway? Tanda mo pa ba? Yun yung Retail Information System or RIS 2.0 Okay. at saka yung Dispenser System o DEX. Sila yung technological backbone niyan. Ayun, RIS 2.0 at DEX. Okay, so dalakbay na natin yung history, yung US challenges, at itong high-level corporate strategy. From ground level to helicopter view. Sa susunod, sa ating epilogue, pagsasama-samahin natin lahat ng ito.
Titingnan natin yung future ng convenience retail gamit ang 7&I's story bilang lente. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, ngayong focus na focus ang 7&I sa tech at integration para sa Speedway, paano kaya nila haharapin yung laging hamon ng global companies? Yung balansehin yung global standardization para maging efficient versus yung local adaptation, yung item-by-item management nga para maging relevant sa bawat community, lalo na sa iba't ibang kultura across the globe. May tension ba talaga between being a global giant and being truly local? Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo yan. Maligayang pagbabalik sa ating pinakahuling pagtatalakay para dito sa ating serye, yung Global Convenience, the 7&I Holding Story. Sinamahan nyo kami sa pagsubaybay sa kanilang, paglalakbay, mula doon sa medyo kakaibang corporate takeover. Oo, ang lisensyado yung bumili sa naglisensya, di ba? Interesting yun. Talaga. Hanggang sa yung grabe yung kompetisyon nila sa halos bawat kanto yata sa buong mundo. Ang dami nating napag-usapan. Oo nga, ang dami. Ngayon, para sa pagtatapos natin, parang pagsasama-samahin natin lahat ng napulot natin, silipin natin yung hinaharap. Ano kaya ang naghihintay para sa 7-Eleven, tsaka sa buong 7&I Holdings Convenience Store Empire? Saan na sila pupunta? Ito na yung epilogo natin. Tingin sa susunod na kabanata, kumbaga. Tama. At yung mga pinagbasehan natin dito, syempre halo-halo. Merong mga official reports ng kumpanya, yung mga financial results nila. Meron ding mga analysis galing sa labas, yung mga industry experts. Oo, pati na rin yung mga obserbasyon lang talaga, yung mga naririnig natin, lalo na pag pinagkumpara yung Japan at US, di ba? Ang laki ng pagkakaiba daw. Nako, oo, ibang-iba ro talaga yung experience. Sinuri natin yung mga numero, yung mga sinasabi nilang plano, pati yung mga sentimiento sa market. Kaya yung malaking tanong natin ngayon, ano ba talaga yung mga puwersa na magtutulak sa paglago nila? Tapos, ano rin yung mga mabibigat na hamon, yung kailangan nilang malampasan? Okay, simulan na nating himayin to, mas malaliman. Sige, game. Siguro unahin natin yung maganda, yung mga growth engines nila. Isa sa pinakamalaki at parang pinakaimportante yata ngayon ay yung todo-tutok nila sa food service. Oo. Yan yung malaking shift. Parang hindi na lang siya side hustle, di ba? Parang ito na yung magiging core ng strategy nila. Tama ba yung basa ko? Gusto ba nilang maging parang kainan na rin yung 7-Eleven? Tumpak na tumpak yan. At hindi lang yan parang feeling lang. May datos talaga. Ayon nga sa NIQ at NACS, sa US pa lang, yung prepared foods, yung mga ready-to-eat, nalampasan na nila yung sigarilyo. Wow! Talaga? Dati, di ba, sigarilyo ang hari dyan. Oo, hari ng C-store yan dati. So, fundamental shift to. At malinaw na parte to ng food-forward strategy nila. May target pa nga sila maging world-class retail group centered around food daw by 2030. Seryoso sila dito. Grabe yung target. At hindi lang sila yung nagtutulak niyan, parang hinihila din sila ng customer. Kasi yung expectation, lalo na sa US, tumataas na. Gusto nila yung fresh, masarap, healthy na pagkain na mabilis mahuha. Hindi na pwede yung dating hotdog lang na umiikot, Oo, yun nga. Hindi na obra yun. Dito ngayon pumapasok yung effort nilang gayahin yung sikreto ng Japan 7-Eleven. Kasi doon, di ba, ang taas ng kalidad ng pagkain? Oo, parang restaurant quality daw yung bento box nila. Yung na nga. Kaya may mga ginagawa na sila globally. Yung pagbili nila ng Australian licensee para sa fresh food development doon. Tapos yung partnership nila sa Japanese suppliers like Fuji Foods para iangat yung quality sa, halimbawa, Malaysia. So international effort talaga to? Oo, pandaigdigang effort na i-level up yung food service. Ang interesting dito ay yung paano nila dinadala yung Japanese magic na yan sa ibang lugar. Kasi 'di ba iba-iba yung kultura, iba yung panlasa. Oo nga, yun yung challenge. Pero hindi lang plano to, may investment talaga. Tulad nung bake-in store concept nila, yung may nagbe-bake na sa loob ng store, tapos yung mga grab-and-go hot cases para sa mainit na pagkain.
Nakikita na yung pagbabago sa loob mismo. Unti-unti, oo. Pero syempre, mahirap yan. Iba-iba yung regulations, supply chain, panlasa, malaking trabaho. Totoo yan. Ang hirap sigurong i-replicate ng Japanese standard sa laki ng US market. Pero okay, so kung food service yung isang paa nila sa future, Oo. yung isa pang paa parang nakatapak ng malalim sa digital world. Lalo na yung 7NOW delivery platform nila. Yes. Critical yan. Kasi ngayon, parang maiiwan ka talaga kung wala kang delivery, 'di ba? Lalo na sa convenience sector. Oo, talagang kailangan na yan. Yung 7NOW, yan yung sagot nila para makuha yung modern customer na gusto, convenience, nasa daliri lang. At ang ganda ng growth niyan ha. Sabi sa FY24 financial presentation nila, 25% same-store sales growth daw yung 7NOW nung 2023? 25%? Ang laki nun na? Oo. Tapos may target pa silang $1 billion sales galing lang dyan by 2025. $1 billion? Sa delivery lang. Sa delivery lang, malaking bagay yon. Sineseryoso talaga nila. At hindi to basta nangyari lang. May mga natutunan din sila mula dun sa store improvement program nila kung paano i-integrate yung 7NOW sa physical stores. Hindi siya separate na business. Kailangan mag-work together. Dapat kasi ito rin yung panlaban nila sa channel shift, yung paglipat ng tao sa online ordering. Tsaka yung bilis daw ng delivery nila, sabi nila mga 28 minutes average. Malaking advantage yon. Wow, 28 minutes. Ang bilis nga. Pero teka, 1 billion target sa 7NOW, malaking pusta yan ha. Paano kaya nila minamanage yun? Hindi ba posibleng kainin nun yung sales na dapat sa physical store? O yung integration? Hindi ba mahirap yun operationally? Magandang tanong yan. Isa yan sa mga balancing act na kailangan nilang gawin. Ang goal kasi dyan, yung omni-channel. Magsuportahan yung online at offline. Halimbawa, order online, pick up sa store. O yung delivery, galing sa pinakamalapit na store, so may dagdag benta pa rin sa franchisee. Okay. May point. Pero tama ka, may challenges yan. Inventory, staffing, quality control, lalo na sa pagkain na i-deliver. Patuloy nilang pinag-aaralan at ina-adjust yan. Okay, gets ko. So, malinaw, food service at Digital 7NOW yung dalawang malaking makina. May iba pa ba? May iba pa bang nagtutulak sa paglago nila? Meron pa. Hindi rin dapat maliitin yung focus nila sa proprietary products at private brands. Yung mga 7-Eleven brand mismo, tulad ng Slurpee, 7 Select? Oo, yun nga. Plano nilang mag-launch ng more than 200 new items daw. Tapos papasok pa sa 8 new categories. Wow, para mas maraming sarili nilang produkto sa loob. Eksakto. Kasi mas mataas yung kita nila doon kumpara sa benta ng produkto ng iba. Tsaka unique offerings din. Tapos, syempre, yung global expansion strategy nila, tuloy-tuloy pa rin. Target nila 30 countries by FY 2030. Nakita natin yung sa Australia, 'di ba? Binili na nila lahat. Oo nga, aggressive. At yung laging napag-uusapan, yung potential IPO ng 7-Eleven Inc., yung US arm nila. Yung pagbenta ng shares sa stock market para makakuha ng kapital. Oo, para makalikom ng pera, palakasin palalo yung kumpanya sa North America, magkaroon ng mas malinaw na value, at sabi nila, para sa shareholder value. Maraming galaw talaga. Okay, ang daming bala pala nila for growth. Food, digital, private brands, expansion, IPO. Mukhang, hindi sila nagpapahinga. Mukhang ganun nga. Pero syempre alam naman natin hindi laging pataas lang. May mga headwinds din yan, mga hamon. Ano naman yung mga mabigat na kailangan nilang harapin? Hindi naman siguro to walk in the park. Nako, malayo sa walk in the park. At pag tiningnan natin yung bigger picture, yung una agad, yung macroeconomic pressures. Grabe yung tama ng inflation, di ba? Ramdam na ramdam. Sa buong mundo yan. Apektado yung bulsa ng tao, yung willingness nilang gumastos. Nabanggit pa nga nila sa isang Q&A session, yung epekto ng stimulus post-COVID sa US, kung paano yun nakakontribute sa inflation. Oo. Ramdam sa presyo ng bilihin, gasolina, lahat. Lahat. Tapos, kasabay niyan, bumaba din daw yung consumer confidence, yung tiwala ng tao sa ekonomiya, sabi sa FY24 presentation nila. So, anong epekto niyan sa kanila? Nagiging mas price-sensitive yung mga tao. Naghahanap ng deals, ng mura, o lumilipat sa dollar stores,
or online shopping. Dito sila medyo dehado. Kasi medyo mas mahal sa C-store, di ba? Traditionally, oo, mas mataas ng konti yung presyo kada item kumpara sa supermarket. So, kailangan nilang i-justify yung convenience premium nila. Dagdag mo pa yung mga social challenges, yung krimen, homelessness sa ilang lugar, lalo na sa US. Nakakaapekto yon sa safety at operations ng stores nila doon. Ay, grabe nga yung external factors. Pero bukod yan, ano pa yung mga hamon na mas nasa loob ng industriya o ng operation nila mismo? Naku, yung kompetisyon, sobrang tindi. Hindi lang kapwa C-stores yung kalaban nila like Circle K. Oh, yung Couche-Tard. Ngayon pumapasok sila sa food, kalaban na rin nila yung mga supermarket na may ready-to-eat, yung mga dollar store na may pagkain na rin, at lalo na yung mga fast food chains o QSRs. Agawan ng customer yan. Talaga. Tapos, andyan yung issue sa consumer perception. Ito yung mahirap baguhin minsan. Saan banda? Sa US ba to? Oo, lalo sa US. Kahit nagsisikap sila, yung tingin pa rin sa quality ng pagkain sa 7-Eleven US, hindi pa kasing taas ng sa Japan o kahit ng ibang lokal na kalaban nila doon, yung Wawa o Sheetz. Ah, yung mga kilala talaga sa magandang food at malinis na store. Yun nga. Kasi minsan may mga naririnig ka pa rin or nababasa online kahit sa Reddit na yung ibang US stores parang di kaaya-aya yung experience. Kailangan nilang iangat yun. Tapos sa Japan naman yung mga bata daw. Oo, yung challenge doon, paano maaakit yung mga younger generation na parang maibang preference na. Meron ding mga hamon sa loob mismo ng 7&I, yung pag-maintain ng kita ng mga franchisees, lalo sa Japan na sobrang higpit ng model nila. Dapat kumikita pa rin yung mga store owner. Kasi tataas din yung gastos nila, di ba? So ang sinasabi ng management, kailangan mas mabilis silang kumilos, mas disiplinado sa gastos, mas efficient. Tapos yung pagbuo ng isang tunay na integrated global management system. Ang hirap niyan, libo-libong tindahan sa iba't ibang bansa. Paano mo nga namang ipamanage yun na parang isa lang? 'Di ba? Kasama na dyan yung paggamit ng teknolohiya. Umamin sila na may room for improvement pa dyan. At hindi pa tapos yung long-term question sa demand ng gasolina, lalo na sa US. Malaking kita pa rin yan pero paano pag dumami ng electric vehicles? Oo nga, no? Tapos yung sigarilyo, Pababa ng pababa din ang benta niyan. So, dalawang dating malakas na source ng kita, humihina. Ang daming iniisip siguro nila. grabe ang daming ang layers mula global economy hanggang itsura ng CR sa store sa US, lahat may epekto. So parang ang pinaka-summary nito para sa akin, yung pinakamalaking ladan talaga ng 7&I yung pagbalanse, diba? Balanse talaga. Paano nila i-manage yung galing ng Japanese model nila, yung quality, efficiency, pagkain sa isang napaka-diverse na environment, lalo na sa Amerika. Iba kasi yung laro dun Eksakto, yan yung crux ng problema, di ba? At nagbubukas yan ng napaka-importanting tanong para sa future nila. Yung kakayahan nilang magpatuloy sa paglago, nakadepende talaga kung gaano sila ka-effective sa dalawang bagay. Una, yung pag-angat palalo ng food service nila. Hindi lang sa dami, kundi sa quality at perception. At pangalawa, yung digital. Oo, yung pagpapalawak ng digital reach nila through 7NOW. Yan yung mga alas nila. Pero habang ginagawa yan, kailangan nilang sabayan ng pag-navigate sa mga hamon. Ekonomiya, kompetisyon, social issues, internal challenges. Kailangan ng tamang timpla. Oo, yun yung susi. Gamitin yung global scale at best practices nila pero maging flexible at localized din para tumugma sa bawat market. Food service at 7NOW yung stars pero ang daming potential na pitfalls. Isang napakaselang balancing act. At dito na nga, parang nagtatapos yung ating masusing paghimay sa kwento ng 7&I Holdings para sa season na to. Mula sa history hanggang sa mga strategies at hamon sa hinaharap, parang yung paulit-ulit na tema yung kahalagahan ng pag-angkop, di ba? Adaptation. Oo, adaptation talaga. Para sa isang global company, yung kakayahang makinig, umintindi, at umangkop sa local culture, sa ekonomiya, sa ugali ng customer, yun yata yung magdidikta kung magtatagumpay ka ba talaga long term. Tama.
Kaya bilang huling pagninilay na rin siguro para sa iyo na nakikinig, pagkatapos mong marinig lahat to, yung mga potential sa food at digital, yung mga banta sa ekonomiya, kompetisyon, operations, ano sa tingin mo yung pinakamalaking pagkakataon o kaya yung pinakamalaking panganib para sa 7-Eleven sa susunod na 5 taon? Lalo na kung isipin natin yung mga pagbabago sa habits natin. Tsaka yung mga bagong technology, di ba? AI, automation, nababanggit din nila yan. Oo. Saan sila dapat tumaya? Ano dapat nilang pag-ingatan? Magandang pag-isipan yan, ano? Oo nga. Maraming salamat sa iyong pagsama at pakikinig sa aming paglalakbay dito sa mundo ng global convenience. Sana'y may napulot ka at nag-enjoy ka. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli naming pagtatalakay ng ibang paksa.